Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw pong ito ang atin pong pag-aaral ay atin pong pinamagatang Beware of the Prosperity Gospel and its Preachers. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Alam niyo mga kapatid, ang isa raw po sa pinakamasakit na karanasan ng tao ay ikaw ay maloko. Alam niyo po yung kamakailan ay kwento sa buhay ng Katniel, ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla ay naging malaking usap-usapan hindi lang sa movie industry kundi sa buong Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo kung saan may Pilipino. 11 taon ng kanilang relasyon na sa pamamagitan ng isang pandaraya I'm not insinuating kundi nagmamarites lang ayon sa mga kwento na aking nabasa at ayon daw sa isang kataksilan at pandaraya o hindi lang isa, sabi po maraming pagtataksil ay nauwi sa wala. Sapagkat totoo naman yon mga kapatid na kapag ikay nadaya sa relasyon, sa negosyo, sa paglalaro o sa sports o anumang uri ng may pandaraya, ikaw ay maghihinanakit. At masakit po yung dayain ka. Lalo na po siguro kung ang mandaraya sa iyo ay pinagtiwalaan mo ng lubos, no? Andun po yung dahilan ng mga pandaraya yung ikaw ay napaniwala. Yung naging close kayo and most of the scam, no? Scam sa negosyo ay napaniwala ka. Mga investment scam, nangyayari po yan dahil sa gusto mong kumita, magkaroon ng pakinabang at nagtiwala ka dun sa tao. Laging merong elemento ng ganon. Kaya pumapasok po yung tinatawag na pandaraya. Mga minamahal na mga kapatid, there's a lot of unholy scammers in the world today. There's a lot of preachers in the pulpit, in social media sites, na ngayon ay wala nang kaibahan sa mga scammer. Ang only difference, sila po'y mga taong simbahan. Sila po'y mga taong pinagkatiwalaan para mangaral ng katotohanan, pinagkatiwalaan para magturo sa mga tao, pinagkatiwalaan para magdala sa mga tao sa katotohanan ng salita ng Diyos, and yet, sila po'y kinukonsiderang mga mapagsamantala sa relihiyon. Ito po'y hindi naman bago. Hindi po ito bago na ngayon lang nangyayari. Siguro nga po, ngayon ay masyadong galibo lang ang mga tao ngayon when it comes to faith and religion at hindi po nabibigyan ng importansya at pagpapahalaga ng mga nasa mainline denomination ang pag-expose sa mga scammers na ito ng relihiyon. Ang napansin ko po, dumadalang ang mga pastor na naninindigan at yung mga pastor na nagpapahayag ng mga kamalian ng ibang pananampalataya. Huwag niyo pong kakalimutan, may mga talata sa banal na kasulatan na ipinapaalala sa bawat isang mananampalataya na nasa tamang relihiyon at pananampalataya na manindigan at sumaway. Subalit sa panahon natin ngayon, sa takot na ma-cancel, sa takot na ma-bash, sa takot na kamuhian ng higit na mga nakakarami na nandun sa mga pananampalatayang aking binabanggit, ay minamarapat na lang na manahimik at huwag nang kumibo. Mga kapatid, may mga pagkakataong hindi ako pinatutulog ng aking konsensya. Sa katotohanan, sa bawat mapapadaan sa akin pong social media page, sa akin pong Facebook account, ang mga naglipanang mga pastor na nagtuturo ng mga kabuktutan. Pagdadating po ng paghihimlay ng aking katawan sa higaan,
naglalaro sa aking mga isipan at naririnig ko ang kanilang mga tinig ng pagsasamantala, ang kanilang pandaraya, panloloko sa mga miyembro. Hindi ko po matiis na sa kinabukasan sa aking paggising katulad ng ngayong umaga ay expose at talakayin ang kanilang mga kabuktutan. Mga minamahal na mga kapatid, samahan po ninyo ako sa paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Napakagandang paalala ito ng isang may edad na manggagawa ng Diyos, ng isang pastor, sa kanyang nakababatang mentee. At ito po'y binabanggit niya rito sapagkat nag-aalala si Apostol Pablo sa magiging buhay at ministeryo ni Timoteo. Sapagkat darating yung panahon higit na mapanganib kesa sa pangkasalukuyang nararanasan niya. Mga kapatid, kung babasahin at uunawain natin ang buhay ni Pablo, hindi po naging madali ang ministeryo sa kanya. Sabi nga ni Pablo, dumating siya sa panahon sa ministeryo niya na hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nakaranas siya ng panggugulpe, ng shipwreck, ng kahirapan, kawalan ng suporta, nakaranas siya ng lahat ng uring pwedeng madanasin ng isang nasa ministeryo ng Panginoon. Pero maganda naman ang kanyang konklusyon at ang sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang konklusyon, nagawa niya ang lahat ng bagay ng may pagtatagumpay, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi sa lakas na kaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam ni Pablo yung hirap, pero ang sabi niya, time will come na mas mahirap ang ministeryo. At ito po ang sabi niya kay Timoteo. Samahan po ninyo ako. 2 Timothy 4:3-4. Sabi ni Paul, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Tagalogin po natin, ho. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Mga minamahal na mga kapatid, sabihin niyo po sa akin kung hindi nangyayari ang mga bagay na yan. And this is very common. Doon sa mga simbahang merong tinatawag na Pastoral Search Committee. Kayo po na mga kabilang dyan sa Pastoral Search Committee, kayo po na mga konsilyong nagdidesisyon sa pagkuha ng pastor, kayo pong mga iglesia, mga simbahan na naghahanap ng inyong manggagawa, sabihin niyo po sa akin at sa inyong mga puso ngayon, anong criteria ninyo ng pagpili ng inyong pastor? I've been to a pastor, or I've been to a church, na nung ako'y dumating, kulang na lang ay pauwiin ako. Pangit pakinggan, kasi sinasabi ko sa inyo, 2 lang naman simbahan kong nadistinuhan sa Pilipinas Pero, hindi ko na po babanggitin kung sino sila, pero alam nila ito. Na nung dumating ako sa kanila, halos ayaw nila akong tanggapin. Kasi alam nila, yang si Pastor Ruel, masakit magsalita yan. Yang si Pastor Ruel ay, nagtatrabaho yan, hindi yan makakapag full-time. Yan merong, tawag doon, secular job. Ano gagawin niyan dito sa atin? Ang requirements natin dito, dapat full-time ang pastor. Dapat nag-oopisina pastor. Dapat ay 24/7 nandito siya sa simbahan. At nung una, to be honest, hindi ko po kayang ibigay sa kanila yon. So, hindi pa ho nila ako naririnig. Wala pa ho silang idea kung paano ako mag-sermon, pero hearsay lang yon. Nung araw ho kasi doon sa simbahang aming kinaaaniban dati, wala kang choice. Kapag inilipat ka at nakatuwaan ka ng mga general, kung saan ka gustong itapon, itatapon ka.
At pag yung simbahan mo nakatuwaan ng isang general na hindi na general, pwedeng agawin sa iyo yon. Papaalisin ka ron at siya ang pupwesto doon. Hanggang ngayon po, ganun doon. No, kaya kawawa yung mga pastor kahit gaano ka ka-epektibo doon sa simbahan mo kapag natripan. Maganda kasi magbigay na yung simbahang pinaglilingkuran mo yun, aagawin sa iyo yun. No? At totoo yun, agawan po talaga. At sasabihin na ako doon, ako ang didistino doon. Kawawa naman yung pastor na nandun. Hindi ngayon malaman kung saan pupunta. Kaya may mga pastor po yung anak grade elementary. From grade 1 to grade 7, nakapitong lipat ng eskwelahan Kalilipat nung pastor. Kawawa yung mga ganon, no po? Yung hindi makakibo, walang boses, bagong pastor, batang pastor. Talagang patapon-tapon yun. No po? Hindi naman po lahat. Meron po naman talagang mga pastor na wala namang ginagawa. Lang naman, sumasahod lang na once a week lang pumupunta sa simbahan, kaya palipat-lipat. Meron ding mga ganon. Pero marami po ay biktima ng pagmamalabis ng mga nasa ibabaw na siyang nangunguha ng mga gusto nilang destino. Pinag-aagaw-agawan ng malaking simbahan kasi pag malaking simbahan, malaki ang sweldo. Hindi lang sweldo, kundi yung pakinabang ng mga mayayamang miyembro. Kasi po, uso po doon yung pag kinamayan ka, talagang may laman yung kamay no po? May nakaipit, no? At tuntua po kami noon, no, mga pastor. Aminin ko po kasi maliliit lang sweldo namin Kaya nag-aagawan ngayon sa malaki. At hindi po marami yung simbahang malaki. Pili lang po yun, no po? At yun po, alam na talagang pinag-aagaw-agawan. Yung maliliit, no po, walang may gusto doon. Wala pong magboboluntaryo na, ako sa Mindoro ako didistino. Gusto ko po at tinatawag ako ng Panginoon sa Mindoro. Walang ganon. Wala akong nakita ni isa na naging obispo, naging general o sino man, district superintendent, na nag-volunteer na siya ay madidistino sa Maliksi o kaya ay sa yun po yung mga lugar na alam ko, natatandaan ko. Walang ganon. Ang gusto nila yung mga malalaki. Ngayon, tungkol sa bagay na ito mga kapatid, nagpapaalala si Pablo. At ang paalala ni Pablo, mag-ingat tayo. Darating yung panahon na may mga tao na hindi na interesado sa sound doctrine. Kasi most of the time, ang interest nila, ito bang pastor na ito ay makapagbibigay ng mga gusto namin. Kaya sa pastoral search, ang unang ginagawa pakikinggan ang sermon ng pastor. Si pastor naman, syempre, alam mo na, nag-a-apply ka bilang pastor, gagawa ka ba ng sermon na hindi pleasing dun sa mga miyembro? Gagawa ka ba ng sermon na magsesermon ka tungkol sa kasalanan? Ay nako, hindi. Bakit? Baka merong isang member ng search committee na may nangangalon niya, hindi ka pipiliin nun. Syempre, ang gagawin mong sermon that will please the hearer. Those itching ears of the search committee. Ang galing ika nito, nakaka-entertain. Mahusay ito, puno ng theology ang kanyang mensahe. Mahusay ito, ito ang kunin natin. At hanggat ang pastor ay nangangaral ng gusto nilang marinig, hindi nila hahayaan ang pastor na mawala sa kanila. Hanggat ipinaghehele sila sa mga kapritsyo ng kanilang pandinig, mananatili ang pastor na yon sa kanilang piling at tataas pa ang kanyang sweldo dahil pinaglilingkuran ni pastor ang hilig ng mga konsilyo. Ito po ang katotohanan at ito ang malungkot. Doon po ito sa mga congregational. Doon po ito sa merong kinaaanibang malaking organisasyon. Iba naman sa mga independent. Sa mga independent churches, lalo kung ang nagsimula ay yung pastor, siya lahat ang masusunod doon. Kaya ang gagawin niya, ibibigay niya lang yung mga gustong marinig ng mga tupa. Dito, lalong napakalala ng pang-aabuso. Dito, lalo napakalaki ng scamming. Kasi si pastor, talagang mambobola ng mambobola. Dito ngayon pumapasok yung pagkakaroon ng kulto sa relihiyon. Bakit nagkaroon ng Senyor Aguila? Bakit nagkaroon ng dating daan? Bakit nagkaroon ng iglesia ni Kiboloy?
Bakit nagkaroon ng INC na alam natin nakakapangilabot ang mga nangyayari sa loob? And we don't consider them as proper religion. We consider them as cult of religion in Christianity. Bakit merong ganon? Kasi nga po, mga independent churches yan, pinasimulan ng isang leader na kung ano ang kanyang itinurong doktrina na gusto ng mga tagapakinig, iyon ang siyang maghahari at mangyayari. So, ito pong verse na ito na itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo ay nakatali. It is tied up to the previous verses. Puntahan po natin yung previous verses. Binigyan ko lamang po ng emphasis yung verses 3 and 4, pero puntahan po natin ang verses 1 and 2. Ano po ang sabi diyan? 2 Timothy 4:1 and 2. Ang sabi po diyan ni Pablo, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Sabi ni Paul kay Timoteo, charge ito ha. Mensahe ito sa iyo ha. Tandaan mo to, huwag mo tong kalilimutan. At anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Preach the word, be prepared in season and out of season. Hindi po sinasabi rito mga kapatid, na wala ka nang gagawin kundi mag-preach ng season and out of season. Minsan po mali ang interpretation natin dito eh. Yes, we need to preach the word. Pero yung season and out of season, nakakonect sa being prepared. Nakakonekta po yun sa pagiging handa. Pagiging handa na mag-sermon sa napapanahon o hindi napapanahon. Ibig sabihin to, we need to be always prepared. Prepared for what? We need to be prepared to correct, prepared to rebuke, and prepared to encourage. Huwag niyo pong kalilimutan mga kapatid na ang simbahan nangangailangan ng tatlong ito. Hindi po encouragement lang ang ibibigay sa simbahan. Hindi po sermon na puro encouragement. Mga kapatid, lakasan nyo loob nyo. Mga kapatid, magtagumpay kayo sa ganito. Ganito ang gawin nyo. Puro na lamang po encouragement. Ang simbahan ay dapat pinupuno ng mga pagtuturo, careful instruction in correcting, in rebuking, and in encouragement. Amen? Kaya yung pastor na hindi sumasaway, yung pastor na hindi nagtatama, at puro encouragement lang, linggo-linggo ang ginagawa, nagkakasala sa salita ng Diyos. Dahil yan po ang paalala. Preach the word. Saan ba ginagawa preaching? Pulpit. Saan ba ginagawa ng mga pastor ang kanyang gawain? Pulpit. Sa simbahan, sa mga kapatiran, sa mga tupa. Anong dapat niyang gawin? To correct. Magtama. Itama kung sablay na ang ginagawa. Itama kung sablay na ang pinaniniwalaan. Itama kung naniniwala na sa mga myth at mga pamahiin. Pagkatapos sumuway. Sawayin. Katulad ng isang mabuting pastol sa kanyang mga tupa, kailangang sumaway. At pagkatapos mag-encourage. Tagalogin natin. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Look at the word. I give you this charge, sabi ni Paul. Dito naman, inaatasan kita. Kapag inatasan, you will carry the authority that was in me. I give it to you. Kaya yung otoridad ko sa iyo, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin ito, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kahit paulit-ulit lang yung mga doktrinang tinuturo mo, basta sound doctrine, preach it in season and out of season. The importance of sound teaching of the truth of Scripture is important
Because in time, truth will be rejected. In time, truth will be rejected. They will challenge the truth. Challenge ng mga tao ang katotohanan sa panahon natin ngayon. Lahat na po challenge. Lahat na po kinwestiyon. Marami po nagdudunong-dunungan na parang alam na nila. Pero in reality, hindi nila alam, tangay sila ng maling mga katuruan. And this was already happening in Ephesus where Timothy was. Ano po? At ang sabi po ni Paul, it will get worse. Hindi po ito pabuti. Ang sabi po ni Paul, it will get worse. So the church always needs to stay prepared to defend the truth and power of Scripture. How? By maintaining the truth. Amen? Ngayon, ano ba yung sound doctrine? What is sound doctrine? In one sense, it is the wholesome truth of the Scripture. That is the sound doctrine. Yung kabuang pagtuturo ng Scripture. Kaya napakahalaga ng pagtuturo ng Scripture in context. Kung ano konteksto ng Scripture, yun dapat ang itinuturo. In other sense, its Scriptures demand for life transformation. But more and more, Timothy would be addressing people who surround themselves with Bible teachers who only say what they wanted to hear. Ito po ang paalala ni Pablo. Alam po ni Apostol Pablo na darating yung panahon si Timoteo ay masosurround, mapapalibutan ng maraming mga tagapagturo na ang ituturo ay yung gusto lamang nilang marinig. At darating yung panahon na ang mga tao hahabulin ang mga tagapagturong ito dahil ang mga tinuturo nila maganda sa kanilang pandinig. People would want teachers who suit their own desires and sensibilities. Narinig ko na po yan. Ako, si Pastor Camia, wala nang isinermon kundi doktrina. Naku, si Pastor Well, lagi na lang doctrine. Ayaw mo lang mag-preach ng encouragement. Mga kapatid, there is no other encouraging teaching but the doctrine of the Scripture. Wala pong pinakamagandang encouragement kundi ang itinuturo ng banal na kasulatan. Anong gusto niyong encouragement sa akin? Kapatid, kaya mo yan. Yes, nasasabi ko po yun sa mga tao. Nababanggit ko yun sa mga kapatid na naghihina ang loob. Pero encouragement ko yun. Na ako man mismo'y nanghihina rin minsan. Anong encouragement ang kayang ibigay ng isang taong minsan dumadaan din sa ganong klase ng mga pagdurus at kahinaan? But the Word of God is firm. The Word of God is a sure foundation. The Word of God is truth. Mapangahawakan. Kaya kung kayo po'y regular na nakikinig sa Tinig ng Pag-asa, kahapon po tinalakay natin yung sovereignty ng Diyos. Sinong pwedeng magpayo sa Kanya? Lahat ng bagay na gusto Niya, gagawin Niya. Amen po ba? So, for the sake of time, mga kapatid, nakakalungkot. Marami po ngayon, instead of seeking to learn and apply the truth of Scripture, people who follow false teachers are interested only in something new or unusual. Yan po kasi hinahanap ngayon ng mga tao yung bago. Yung bago. Ang tanong, may bago pa ba sa Scripture? Wala. Wala na pong bago. Opo? Ang kailangan na lamang, panampalatayanan natin ang sinasabi ng Biblia. Pero ang hinahanap ng mga tao ngayon, yung mystery, something mystical. Now again, for the sake of time, kasi madalas po, naabot ako ng mahigit 1 oras. Ayan, nakaka 24 minutes na po ako I am going to highlight muna 2 core beliefs ng mga scammer ng relihiyon. Ano po? Para po medyo matutunan natin ng konti. Ewan ko po kung tatagalan ninyo, kung kayo po'y nagbababa dito sa Tinig ng Pag-asa tapos naririnig nyo tong mga to at nakakakita kayo ng ganitong mga pastor, hindi ko po alam kung hanggang kailan nyo kayang tagalan.
na makinig linggo-linggo sa mga ganitong mga preachers. Ano po? Ito po yung core beliefs ng mga scammers. Ano po? So, scammer ito. Take note, mapandaraya at ililigaw kayo ng mga pastor na ito. Atin pong pag-aralan. Dalawa lang muna ito. Ipagpapatuloy ko to bukas. Hindi ko kayang tapusin ngayon. Ano po? So, two core beliefs of the false preachers of today. Nakaparehas po ito ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo na ingatan. Ano po? So, ano daw yung core beliefs? Number one, the first core belief o yung pangunahing pananampalataya, paniniwala ng mga scammers na ito'y eto. Positive confession leads to health. Yan po yung tinatawag na name it, claim it thinking, or the decree and declare. Scammer yung mga yan. Po. At yan po'y usong-uso. Kapag sa loob ng simbahan nyo narinig niyo yung pastor, naku mga kapatid, gusto mo ng healing? Claim your healing. Gusto mo yung negosyo mo magtagumpay? Claim the success of your business. The idea mga kapatid is that since God spoke the world into existence, we too can speak things into existence. Ang ganda ng paglalatag ng doktrinang yan. Po? Ang latag po niyan ay ganito. Paniniwalain ng mga tao, dadalhin sa aklat ng Genesis kung papaano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At ganito nila sasabihin yan. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Saan daw wangis? Sa Diyos. So, ibig sabihin, may quality ng Diyos na nasa tao. Yun. No? Ano yung quality na yun? Ng Diyos na nasa tao. Ang Diyos, kapag nagsalita, makapangyarihan ang kanyang salita. At paniniwalain ng mga tao na ikaw man, kapatid, makapangyarihan din ang iyong salita because you were created in the image of God. Balikan natin ang aklat ng Genesis, unang araw. God speak His word and this come to existence. Every time God spoke His word, He put things in order. So ano pong dapat gawin? The idea is that since God spoke the world into existence, tayo man, we can speak things into existence. Mukhang tama. Mukhang okay na paglalapat ng doktrina. Narinig nyo na po ba yan? So, that is why there's such an emphasis on positive words and not negative words. Kaya, dyan natin maririnig, pati na ang mundo, inaccept itong idea na to, na ayoko ng nega. Gusto ko positive lang. Ayoko makakarinig ng nega things, ng nega words. I want to hear only positive words. Naririnig niyo po yan. Kahit na mga Kristiyanong katatagal na, nagpapaniwala dyan. Na speak the words of positive. May power yung words mo. Ano po? Uy, saan niyo po mahagilap yon? Meron pong isang pastor akong narinig. G12 pastor. At ang sabi niya, I believed I had absolute authority to create my own world through positive thinking. I insisted that right thinking and confessing would obligate God to do as we desired. Nasaan ang basihan yan? Nasaan ang talata sa Bible niyan? Nasaan sinabi ng Diyos na kapag iyong ikinumpisal ng iyong mga labi at kapag sinabi mo mauobliga ang Diyos na gawin ang gusto mo? Iskam yan ng relihiyon, mga kapatid. Papapaniwalain kayo na kaya mong lumika ng sarili mong mundo sa pamamagitan ng positive thinking. E di sana, mas positive pa ba kayo kay Apostol Pablo? E di sana nung masishipwreck na, nag-positive thinking si Paul, wag sana akong masishipwreck, wag sanang lumubog ang barko.
Nakita niyo po ba yung gusto niyong palabasin, mga pastor ng G12? Isa pa hong pastor, narinig ko, another G12 pastor sa Pilipinas, ang sabi niya, change what you are saying. It will change what you have. God will be obligated to meet your needs because of His Word. And this pastor are treating God like a puppet on a string or a genie in a bottle. Kahapon lang po, tinalakay ko yan mga kapatid. Sino pong pwedeng mag-obliga sa Diyos? Balikan niyo po yung pagtalakay natin kahapon. Balikan niyo po yung pag-aaral natin kahapon. He is God, we are not. And He is God. Sino pong pwedeng kumontrol sa Kanya? Sino pong pwedeng mag-obliga sa Kanya? Sino pong pwedeng mag-hostage sa Kanya? Na Lord, I will declare this, do this. Diba? Lord, I claim this, do this. Obligado ka kasi na-claim ko to. Di walang iniwan niya sa mga batang nagtatantrums parate. Mga batang gustong makabili ng laruan o ng tsokolate, maglulupasay at i-claim, give me this, I want this. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya pag nandyan ka sa G12 movement na yan, walang kaibahan yan kundi mga batang nagtatantrum sa Diyos. You are treating God like a puppet on a string. Ito po, isang pastora ng JIL. Hindi po ito. Mamaya na po yung pastora ng JIL. Pakinggan niyo po muna ito. Pastora po ito ng G12. I just want to remember, noong mismong kasal namin, nagpatigil ng ulan si Lord, literal. Siguro kasi nandun yung nagkasal sa amin, sina Pastor Junel, ganyan. Tapos yung mga ninong namin, pastor lahat. So noong umulan, lahat sila nag-tongues. So parang natakot yung raindrops. Nandun yung mga primary 12 doon. Lahat nag-tongues. Tumigil, literal yung ulan. The day before, umuulan. Kinabukasan, sobrang lakas ng ulan. Pero nung kasal namin, meron lang kaming 5 minutes effect ng ulan. Ang cute lang. Para sa picture siguro siya. And then, during that kasal, a week before, kailangan namin magbayad siguro ng 1,000,000 piso. So parang, nagtitingin na lang kami minsan ni JP, parang, ano kayong gagawin namin? Ganon. Ang ambag ko lang po talaga sa kasal ay kagandahan lamang po, panalangin, at ang mga tinatanim ko. So yung 11 years old ako hanggang ngayon, siguro, Lord, bikini men. Ganon. Ganon lang. Pero, medyo mahirap yon. Hindi medyo, 1,000,000. And then after ng kasal, yung alam niyo yun, yung after po ng kasal namin, yung mga devotion natin nasa Revelations. So sabi ko, Lord, dadating ka na ba? Pero actually, parang yun din yung nangyayari sa buhay namin nun. Kasi magbabayad na naman kami ng 350,000, around 350,000 pesos. And after that, parang yung laman na lang ng mga lahat ng bank accounts namin, 3,500 na lang, hindi man kami umabot sa pang-tithes. Diba? And then, nagtingin na lang kami, wala kaming ibang heart kung hindi, saan natin pwedeng itanim to? And then, we just poured out lahat ng meron kami. And then, to cut the story short, mahaba na masyado, lahat ng yon nabayaran in 1 week, no? In a week, and then, to God be the glory, we closed a deal na hindi, ito yung more than we asked, think, or imagine kind of client. And it wasn't just the first, and it wasn't the end. Because I believe lahat tayo na nandito, we are experiencing great things. Amen. That we are to expect great things. Because the 5,000 people came to experience the goodness of God. And then, ang milagro po sa lahat ng 5,000 men, and maybe plus 10,000 more people, is there were an overflow of the bread and the fish. Pero para sa mga disciples, ang miracle ni Lord para sa kanila ay yung multitude. Kaya tayong mga nandito, we are giving because we know that we have a great things that will happen in us. Ang dami ko po pong gustong i-share, pero dahil oras na, gusto kong ma-experience ng lahat po. Ito po yung heart ni Lord. God wants us all to experience not just yung breakthrough na lumagpas ka lang ng 10,000 pesos. Hindi yung breakthrough na
maisasadsad lang natin yung linggong to. O kaya, etong taon na to. Yung breakthrough na ibibigay ni Lord sa atin is a satisfying kind of life. Na hindi lamang matatapos yung plan 40 natin ng nakapag-harvest lang tayo ng 3 kaluluwa. Pero this time, we will open cell groups. Amen? That God wants to bless us all, not just yung mga very typical and very normal. This time, as we give to the Lord, remember that lahat po ng ibibigay natin ngayon, it is a seed. Ito po ay binhi. Katulad po ng salita ni Lord, ito po ay binhi. Lalagyan mo ng assignment yang itatanim nyo yan. So, pwede po bang bunutin natin lahat? Ayan. Mamaya na po natin tatalakayin. Mamaya na po konti. Po. Pero, ewan ko po, kung may narinig kayong gospel, kung meron kayong narinig na pangaral tungkol kay Jesus, kung meron kayong narinig na merong isang talatang in context, ginamit po yung pagpapakain ng 5,000 out of context. Can you imagine? Nakakapangilabot pong makarinig ng ganitong klase ng mga patotoo. Hindi ko po alam kung pastor ba ito, kung ano ito. Hindi ko po kilala yan. Napanood ko lang yan sa aking newsfeed. At kinuha ko po dahil nakakapangilabot, araw-araw nakakarinig ako ng ganyan. At ang sabi, napakaraming taong nakikinig sa kanila during that conference. I just want Ito pa ho isa. Ito po yung leader niyan, ng kultong yan. Ano po? Pakinggan niyo po yan. Alam niyo yung expect ko sa mga susunod ng taon, siguro baka mga 2018 to 2020, mga ngawit yung kamay ko sa kakapray ng mga kotse niyo. Panginoon, i-cover mo ang Mercedes-Benz na ito. Lord, in Jesus' name, protect it in Jesus' name. Next, Lord, Panginoon, yung kanyang BMW, i-preserve mo siya. Wala kang ipagpe-pray ng mga bulok-bulok, ha? Hindi, pinapalya pa ng mga bulok-bulok. Amen. 10 years, pinag-pray kitang yumaman. Wala ka pa rin kotse. Pag nakita ka namin sa kalye, 10 taon na mahirap ka pa rin, sasagasaan ka namin. Okay? Sabi mo sa katabi ko, mag-iingat ka. Sabi mo, after 10 years. Sabi mo, after 10 years, hindi ka pa umaasenso. Sagasaan ka namin, sabi mo. Amen. 10 taon na wala pa rin blessing. Pag nakita ka namin sa kalye, 10 taon na mahirap ka pa rin, sasagasaan ka namin. Okay? Sabi mo sa katabi ko, mag-iingat ka. Sabi mo, after 10 years. Sabi mo, after 10 years, hindi ka pa umaasenso. Sagasaan ka namin, sabi mo. Pag nakita ka namin sa kalye, 10 taon na mahirap ka pa rin, sasagasaan ka namin. Sasagasaan ka namin. Sasagasaan ka namin. Sagasaan ka namin, sabi mo. Ayan, sinagasaan na nga. Ano kayong konteksto? Ano kayong konteksto? At after 10 years, lahat kaya ng miyembro ng G12 may kotse? Kahit bulok. Lahat kaya ng miyembro ng G12 ay may sasakyan? Eh katakot-takot ang sasagasaan nila. Walang iniwan niya sa declaration na 1 million members in 2032. Parang ganun lang yan. Declare. Claim mo yan. Claim mo. Ang hihina ng faith nyo eh. Isang pastor ng G12. O GIL rather. Sabi po niya, don't say, oh God, help me. Don't say, God, help me remove this sickness from me. No, ito po yung panalangin natin, di ba? Lord, tulungan mo ako sa aking karamdaman. Proper prayer yan. Pinanalangin ni Apostol Pablo yan. Lord, tanggalin mo po ang aking tinik sa laman. Pero wag daw tayong magpe-pray ng gano'n. Ano daw dapat ang prayer? Dapat daw sabihin mo sa karamdaman mo, flu, I am not going to let you come into my body. Go from me in the name of Jesus. Ito pa isa. Nose, I tell you, stop running. Cough, I tell you, to live in Jesus' name. Say, cancer, you cannot kill me. I will never die of cancer in Jesus' name. You can even talk to your business. Command customers to come into your business and spend their money there. Pamilyar? Narinig nyo na yan? JIL pastor yan, babae.
Inuutosan yung ilong niya na wag tumulo. Oh my, napakahusay. Na yung ubo, wag umubo. Mga minamahal na mga kapatid, ako po'y ubuhin eh. Ako po mga kapatid malapit sa pneumonia. Mula pagkabata ako po'y pinalaki ng aking magulang sa nakasandig, hindi ako pwedeng humiga. Ikinukwento ng aking mga magulang na nung bata ako, hindi ako pwedeng ihiga. Dahil pag nakahiga, wala na po akong tigil ng ubo. Kaya ako, lumaki daw po ako nakaupo. Dahil pag nakaupo, siguro yung lungs, nakaganon, hindi nakakollapse. Lagi po akong merong tosperina, ang tawag po nila doon lagi, no? Pneumonia. Kaya ubuhin po ako eh. Kung naituro sana sa amin to, cough, stop, leave my body, di sana hindi ako nagkaganon. Di sana ganito rin ang ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang tinik sa laman. Thorn in the flesh, I command you, get out of my body. Walang ganun sa Bible eh. Wala bang namamatay dyan sa mga miyembro niya ng cancer? Wala po bang negosyong bumabagsak yung mga yan? Ibig pong sabihin niya, lahat yan kabulaanan. Lahat yan ay scam. At yung mga taong nandun, maniniwala. Isang babaeng pastor ng G12 ang nagsabi sa isang sermon, you have to give God permission to prosper you. Ano daw? You are coming into an anointing of ease. I declare that ease is coming your way in Jesus' name. If you receive it, can you say amen today? Yung mga nakikinig. And this was followed with a loud amens and thunderous applause from the congregation. Nakita niyo po mga kapatid. Sabihin niyo kung hindi nangyayari yan. Kung late kayo pumasok, balikan niyo po itong bidyong ito. Share niyo po sa simbahan niyo. Narinig ko po yung isang asawa ng G12 bishop. Ang sabi po niya, if you want mental strength, you must be your biggest cheerleader. One of the most spiritual things you can do is to fill your emotional tank. Mga kapatid, yan daw po ang pinaka-spiritual na dapat nyo gawin. Punuin ninyo ang inyong emotional tank. Kaya no wonder, pagdating dyan sa mga Pentecostal sa JIT, puro emosyon yan. Pinupuno nila yung kanilang mga emosyon. Yan po yung scam ng relihiyon, kaya nakapambobola ang mga scammer. They attack on your emotion. Kapatid, magbigay po kayo. I-honor nyo yung pastor nyo. Kawawa yung pastor nyo. Honor them. Emotions. At kapag emotional na yung mga tao, kaya nga, sabi nga, lagi dapat nangingibabaw yung ating isipan sa ating mga emosyon upang huwag kayong maskam. Alam nyo, ito isa totoo ito eh. Yung mga punerarya, ang husay dyan eh. No? Kung kailan kang emotionally down, namatayan ka, wala na yung mahal mo sa buhay, pupunta yung ahente ng punerarya, ano po ang gusto nyong ataol? Kung kailan nag-iiyak, ano po, inay? Naku, mahal nyo pala nanay nyo. Ito, maganda sa nanay nyo. Casket na steel. Hindi po yan nabubulok. Matagal po yan mabulok. Yung nanay mo, bulok na. Yung casket, hindi pa. Ano pakinabang nung casket na yon sa nanay mo? Pero dahil emotionally down ka, yes, opo, yan po gusto ko sa nanay ko. Yan po ang gusto ko. Gusto ko po ang magandang bihis. Magandang ataol, magandang nicho, magandang lahat maganda, maraming mga bulaklak. Pagdating na po nung realization, nagkaisip ka na ngayon, no? Wala na yung emosyon. Bakit ba ganun ang binili ko? Bakit ba ganito? Bakit ba ganun? Na-realize mo, na-scam ako ng punerarya. Ganyan sa relihiyon. Ganyan-ganyan ang mga pastor na scammer. Parang mga ahente ng punerarya, bebentahan ka dahil sa iyong emosyon. Muntik na akong masok ka dahil dyan. But I would like to tell you, kung napakinggan nyo po yung mensahe kahapon, God doesn't need our permission for anything.
Ulitin ko, God doesn't need our permission for anything. Ito po, isa naman tong pastor nung dati namin kinakaanibang denominasyon. Kilala nyo po ito, hindi ko papangalanan at baka naman sumapaloob sa akin. Maigi na yung hindi ko sinasabi kung sino siya. Pero lagi nyo siyang naririnig, etong deklarasyon niya. Sabi po niya, "What is the desire of your heart? Name it. Claim it by faith and it is yours. Your Heavenly Father has promised it. It's right there in the Bible, Jeremiah 29:11. I know the plans that I have for you. Plan to prosper you. A plan to give you hope and a future." Oh, biblical verse nga naman. Tanong, sa'yo ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba involved sa Jeremiah 29:11? Para i-claim mo yan? Mga kapatid, scam yan. Binobola ka lang. Ano po? Believe it in your heart. Say it with your mouth. That is the principle of faith. You can have what you say. Nakakalungkot. At iyan ang ilan sa mga katotohanan bakit kami lumayas dun sa dati naming denominasyon. Ganyan na po ang karamihan ng mga pastor doon. They don't care about the doctrine. They don't care about the biblical teaching. They care about what they can get from the members. Believe it in your heart. Say it with your mouth. You can have what you say. You will hear a lot of this related to health and wealth movement. I heard one pastor say, because Jesus had perfect health, you can have perfect health. Jesus didn't have tumors, so you don't have to have tumor as well. As Jesus is in his health, so are you. Another preacher recently made this bold claim, God promises to heal everyone of any disease, in any whatsoever, everything they have. Pero nung panahon ng COVID, nawala silang lahat. Nagsipagtago, ni walang broadcast ng any healing crusades. At ang katuwiran, pinagbawalan silang mangaral during the time of COVID. Hindi sila makapag-healing crusade kasi kailangan patungan nila ng kamay, bawal ang face-to-face. Hindi pala tumatalab yung healing crusade online. Hindi pala tumatalab yung healing crusade via non-face-to-face at kailangan face-to-face. Nakakatawa. Pero dandami pong napapaniwala ng mga scammers na ito. Kaya nung nagbalikan, nagkaroon na po ng face-to-face, ayun na po, patong dito, patong doon, declare na naman, you are healed. Kaya ka nakaligtas sa COVID dahil pinatungan ka ng kamay. Ngayon, declare, no more COVID. Nako mga kapatid. Yan po yung una. Sa dalawang core values. Ano po yung two core values? Una, positive confessions leads to health. Yung pangalawa, ang pangalawa naman po, seed faith theology leads to wealth. Ayan. Common yan. Magtanim ka ng binhi ng pananampalataya at aani ka ng kayamanan. Kaya pag wala kang itinanim, wala kang aanihin. Narinig niya kay Oriel Balano, narinig niya kanina doon sa testimony ng babae. Narinig niyo yan sa mga maraming mga pastor. Magtanim ka, siksik, liglig, umaapaw. And it goes something like this. Whatever you give, God guarantees to give you more. Mga kapatid, it is dangerous to try to obligate God to our wishes. It is very dangerous to try to obligate God to our wishes.
Kaya po, galit na galit ang Diyos sa mga false teachers eh. Dinescribe po niya sa 2 Peter 2:13-14. Ano sabi po? They will be paid back with harm for harm. For the harm they done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasure while they feast with you. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed, an accursed brood. Can you imagine? False teachers have hearts trained in covetous practices. Hindi nyo po kailangan ng magnifying glass para sila'y makita. Hindi nyo kailangan ng malinaw na salamin para sila'y makita. All you have to do is to watch some preachers make their emotional pitch for money to see that they are well trained in these kinds of scams. One well-known preacher recently asked donors to give 60 million so he could buy a private jet. Tindi ng mga kapal ng mga muka. Antindi ng mga kakapalan. God warned His people about prophets and priests who just wanted to get wealthy. Ito po ang sinasabi ng Jeremiah 6:13. Everyone is given to covetousness, and from the prophet even to the priest, everyone deals falsely. One clip na napanood ko po sa YouTube, people bringing their cash up from the front of the congregation, throwing it on the stage while the preacher marched in the money, shouting, "I'm putting some anointing on this money. Prosper, I said, your bills are paid." Mga kapatid, 2 Peter 2:3. This way, with feigned words, they make merchandise of you. Tandaan po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, the greed gospel is unbiblical. One preacher wrapped up her show by looking sternly into the camera and said that many people are enjoying her teaching without giving anything to her ministry. She went on to say that if they didn't send money to her, God was going to lift His anointing off these people, and they would no longer be able to understand what she was talking about. Can you imagine that? Nakikinabang ika kayo sa pagtuturo ko dito, pero hindi kayo nagbibigay, hindi man lang kayo nagdo-donate. Ngayon, I am praying, I am declaring, tanggalin ng Diyos ang anointing sa inyo. Mula ngayon, hindi nyo na maiintindihan ang aking mga itinuturo. Wow. I've guessed, isa ako sa nawala na ng anointing, kaya hindi ko na naiintindihan ang kanilang mga turo. Tandaan po ninyo, greed gospel is unbiblical. The goal of the gospel should be God and not gold. Amen? The goal of the gospel is God, not gold. Bukas, ipagpapatuloy ko po ito. Medyo mahaba-haba na, mag-iisang oras na. Bukas po ay tatalakayin natin yung problems with prosperity preaching. So, samahan nyo po ako bukas. I-share nyo po ito. Lalo na po doon sa mga simbahan na talaga namang talamak na talamak. Ang pang-aabuso ng mga pastor na scammer. Po. Kayo na po ang bahalang mag-share. Yung naaabot ko po ay kayo lang. Pero yung maaabot nyo, maaaring hindi ko naaabot. Lalo na po doon sa dati namin simbahan na ako po'y pinagbawalan ng mapakinggan. Kakawawa naman po yung maraming mga kapatid doon na magpahanggang ngayon. Alam ko po na nadadaya lang at nabobola ng sistema at ng mga tagapanguna nila.
Wala na lang po sila magawa, hindi na sila makaalis. May prayer ay sana mabuksan yung mga leader ng simbahan, yung mga council members, at sila'y hipuin ng Panginoon na kanilang panindigan kung ano yung mga katuruan at yung mga tamang dapat sampalatayanan. Sawayin ang kanilang mga pastor sa mga maling pagtuturong katulad nito. At kausapin na mula ngayong pastor, magturo ka kung ano sinasabi ng Biblia. At huwag mga kwento at storytelling alay. Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.